love reader, aka the Mystic Siren. If you're manifesting love and abundance, I got something very special for you. I have your all authentic and high quality crystals blessed and ritualized by the Enlightened Guide. Black tourmaline for grounding and protection. Brazilian citrine for attraction of money and abundance. Madagascar rose quartz for attraction of love and harmonious relationship. And of course, our lucky red string bracelet with jade charm to attract love and money. PM me kung paano ka magkaroon ng high quality, blessed and ritualized na crystals na to. Taurus. This is a Taurus bonus reading for the month of June. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Taurus? Kamusta? Alright. Anong minamanifest na mga Taurus right now? Anong minamanifest? Let's see. Kamusta ang ating June reading? Nakatulong ba? Nag-manifest na ba ang mga good news? Let's see. Taurus reading, bonus reading for the month of June. Lies. Someone is offering you, parang sabihin natin is, you're waiting for a harvest time, commission, good news, good outcome. Marami kang pinagtrabahuhan, you put your energy and your focus sa bagay na to, business or love, at naghihintay ka na lang ng magandang outcome. Ayan na nga. Okay? I feel, Taurus, someone has not been honest sa'yo, nagkaroon ng lies, nagkaroon ng mga pangako na hindi natupad. Okay? So I feel, dahil paulit-ulit na lang at hindi mo naramdaman yung authenticity ng person mo sa'yo, nagkaroon ng ending tong relationship na to. Okay? Nagkaroon ng like holding back of offer of love and communication. Sabi mo, para ano pa? Hindi mo na rin naman mapagkatiwalaan tong person na to. Alright? Naging mabilis yung decision, sabi mo is gusto mong mag-focus na lang sa mga bagay na mas may control ka, sa victory mo, sa goals mo. At some point, this feels like, sabihin natin, a blessing in disguise na nagkaroon na natuto ka na or nakaya mo na dumistansya dito sa person na to. Okay? But I'm not saying na totally naka-move forward ka na, nandun ka pa rin sa proseso na talagang sabi mo is, this is like knowing your value, knowing yourself. At kung may tao na alam mong hindi naman align yung future niya sa'yo, you're letting these people go. Okay? Yes, nasaktan ka about disagreements, but sabi mo, it is what it is. Tanggap mo na yan. You're trying to be happy kung ano man yung meron. You walk away from this situation na ubos na talaga yung pasensya mo. Sabi mo is alam mo yung gusto mo, which is a traditional relationship. Marami ka pa rin. Sabi mo is ano ba yung mga hindi mo nakitang red flags sa relationship na to? Bakit nagkaganito? Okay? Ano yung mga hindi mo nakitang signs na parang kung hindi pa talaga nasa harap mo na yung mga lies, hindi mo talaga, parang sa sobrang pagmamahal at pagtitiwala mo dun sa person mo, hindi mo nakita yung red flags. Okay? The reason for the reading is nagdala ng transformation, lesson, okay, na talagang sabi mo is, eto na, okay? At hindi ka na willing na maging paulit-ulit dun sa mga bagay na nakakasakit sa'yo. You're waiting for a good outcome, sabi mo this time, mas maingat ka na sa desisyon, business or love, alright? You're doing the right thing. You're doing the right thing. So right now, meron ka mga pinagdadasal na sana yung mga bagay na binibigyan mo na ng importansya right now is, kumbaga, is tamang piliin na bigyan ng attention, okay? At pinagdadasal mo rin, humahanap ka ng sagot at signs kay God na etong connection na ito ba ay tama ba talagang bitiwan na? So let's see. Right now, meron ka na rin namang mga decision about yourself. You're focusing kung ano talaga yung makakabuti para sa'yo. Tinitingnan mo. Kumbaga, you're not emotional right now. Very grounded, very Taurus energy. Okay? Sabi mo is, kung hindi mo nakikita na lahat naman tayo gusto natin ng certainty, lahat gusto natin ng security. At kung hindi mo maramdaman, kung flaky yung person mo, kung hot and cold yan, ayaw mo na. Okay? Na parang meron kang fear
not really fear but marami nang naturo sa yung past situation na sabi mo is alam mo na tong pattern na to, okay? At kung flaky at hot and cold, kung hindi sigurado sa tong person na to, business or love, kung hindi mo maramdaman yung commitment, let go mo sila. Okay? I feel yung person mo rin is nasaktan, no? Sabi niya, sige, kung hindi ka na naman interesado right now, sabi ng person mo, sige, your person feels na parang dapat talagang magkaroon muna ng distansya for now. Okay? So sabi mo is, marami kang fear and doubt na ang dami mo nang pinagdaanan na parang puro challenges na lang. Gusto mo ng peace of mind. Pagpapasok ko sa relationship, business, or love, gusto mo yung feeling of security and certainty. Open ka naman na makipag-communicate sa person. So parang hinahanap mo, saan ba nanggagaling yung mga misunderstanding or talaga bang hindi mo nakikita yung mga red flags early on. Alright? So, hindi magiging madali for you na sabihin natin yung absence ng person sa'yo. Nandun pa rin yung feeling of you long for your person. At in the next 3 months, no, na i-question mo na naman, if you feel emotional, na naging tama ba yung paglayo, naging tama ba na unahin mo yung sarili mo. Okay? But I feel na hanggat maaaring to be civil, kung talagang hindi na kayang ayusin tong relationship na to, parang wala lang samaan ng loob na kung pwedeng ayusin lang, magkaroon ng closure and forgiveness, and you both move forward na your person's way, at dito ka papunta, you know, you grew apart. You'd better na maging ganun na lang. Marami ka rin win-work out about your financial stability. So, uunahin mo yan. Magkakaroon ng realization sa'yo in the next 3 months na talagang I can sense here, no, na meron ditong mga same-sex connection. Magkakaroon ng realization sa'yo in the next 3 months na talagang mahirap nang magtiwala sa person na to. At magkakaroon na naman, maaari, wag natin i-claim, maaari magkaroon na naman ng another situation na ito na yung magiging sagot kung talagang itutuloy mo pa ang connection na to or not. Okay? I feel magkakaroon na naman ng dishonesty na ito na talaga yung final, no? Na final na magsasabi sa'yo ng this connection really needs a space muna. Okay? Yeah, and that will be the Taurus reading for the month of, bonus reading for the month of June. To balance, okay, to protect yourself from negative energy and to balance your emotions. We have here, to ground yourself, the black tourmaline. If you're manifesting love and abundance, meron tayong Venus bracelet, the combination of rose quartz and the citrine. Meron din tayong separate lang, if you're manifesting love, harmonious relationship, we have the high quality rose quartz, and then if you're manifesting abundance, we have the Brazilian citrine. And ang ina-advise ko lang naman, if you're whatever you're trying to manifest, mas maganda na protected yung mga minamanifest natin, kaya we should have the protection stone, which is the black tourmaline. PM me kung paano kayo magkaroon na to, and see you again in a few days for your July reading. Ang bilis, no? Bye-bye, Taurus! Good news sa lahat ng nag-aabang sa ating bagong line of crystals. Ang isa sa ating pinagkakatiwalaan na healer at magaling mag-love spell na si Everlasting Alpha at kilala natin bilang Ate Joy ay naglabas na rin ng kanyang crystals. Huwag na nating patagalin. Umpisa na! Para sa lahat ng may problema sa reproductive health, para sa'yo ang Healing and Fertility Bracelet na to. Kung ikaw ay may hinihiling na blessing na pinansyal, para sa'yo ang Abundance and Protection Bracelet na to. Elephants are known to be wise and strong. Ang Lucky Elephant Bracelet na to ay magdadala sa'yo ng good luck, vitality, and protection. Isa pang pangpaswerte, ang Lucky Money Bracelet na to ay mag-a-attract ng abundance at prosperity sa kung sino mang may suot nito. Ang lahat ng bracelet na to ay na-cleanse at naorasyonan ng ating Everlasting Alpha. PM me kung paano ka magkaroon nito.